guys, samahan nyo naman ako sa aking ganap ngayong araw. Bali hapon na nga iyan at oras na naman ng pagluluto ng ulam ng gabihan. Umalis nga sila ate ko at yung mga anak niya kasama si Cypher at si Samira para sunduin yung bayaw ko sa trabaho niya. Kaya ako ang magluluto ng ulam namin. Alas 5 pa nga lang ng hapon yan pero magluluto na ako dahil napakaagang kumakain nila nanay at tatay. Wala pang alas 6 kumakain na sila. Hinugasan ko na nga agad yung dukyang na nakuha namin sa ilog nung nakaraang araw. Yan na nga lang ang lulutuin ko dahil nung nakaraang araw pa yan nakababad kaya malinis na. Sa inyo ba guys, anong tawag sa inyo niyan? Kami kasi dukyang. Yan din ang madalas ipaulam dito pag bagong panganak ka or nagpapadedi ka. So ayan, ready na nga ang sibuyas, bawang, luya at yung ilalahok ko na dahon ng ampalaya. Madami nga akong ilalagay na dahon ng ampalaya dahil yan ang gusto ni tata, yung medyo mapait-pait talaga yung sabaw. Uling nga ang gagamitin ko ngayon sa pagluluto dahil nakabili na ng uling si ate. Pagkahoy kasi ang ginagamit ko, kawawa yung mga lutuan ni ate dahil napakasipag pa naman niyang mag-is-is ng mga kaldero niya. Nang mainit na nga yung kaldero ay naglagay na ako ng mantika at naggisa na ako ng bawang, sibuyas at luya. Nilagay ko na nga rin agad yung dukyang para magisa din. Madami na nga ito at kasya na sa amin to lahat. Sabaw pa nga lang niyan ay okay na sa akin kahit yun lang ang ulam ko, okay na. Nilagyan ko na nga rin agad ng tubig at medyo dinamihan ko. Konting asin at konting pampalasa. Siling green at yung tinira kong luya kanina na hiniwa ko. Tinakpan ko nga muna saglit para kumulo at para bumukas sila lahat. Habang nagluluto nga ako ay napakalakas ng ulan, pati kidlat at kulog, nakakatakot. Habang hinihintay ko ang kumulo ay chinek ko nga yung seller center ko at may benta akong amazing pure organic barley. Nang kumulo na nga ay nilagay ko na din agad yung dahon ng ampalaya. Sagana nga kami ngayon sa dahon ng ampalaya na balang or sa Tagalog ay ampalayang ligaw. Panahon kasi nila ngayon at nagsisitubuan talaga sila pag malapit ng magtag-ulan. Pagkakulo nga ay okay na para hindi ma-overcook yung dahon ng ampalaya. Nagsandok na nga rin ako agad dahil narinig ko si nanay kakain na daw siya. Wala pa nga alas 6 ng gabi yan pero madilim na dahil nga umuulan. Dinamihan ko na nga ng lagay sa mangkok dahil dalawa na sila ni tatay dyan mag-uulam. So ayan ang ating sinabawang dukyang na merong dahon ng ampalaya. Hinatid ko na nga rin agad kay nanay dahil kakain na daw siya. Ayan nga't nakaupo na siya at nakasandok na siya ng kanin at hinihintay na niya yung hihatid kong ulam. Sabi ko nga kay nanay, tikman mo nga baka matabang yung timpla ko. Sanay kasi ako sa matabang na timpla dahil sa asawa ko napakababa lang ng panlasa niya sa maalat. Yung tipong napakatabang pa sa akin pero sa kanya napakaalat na. So ayan guys ang aking nanay na sinasabi kong mild stroke. Kung mapapansin nyo ay hindi normal yung isang kamay niya dahil yan yung naapektuhan nung na mild stroke siya. Tapos yung paglakad niya, hindi naman siya nangiwi nung na mild stroke siya kaso nga lang pag may gusto siyang sabihin hindi niya masabi agad. Kaya medyo mahirap siyang kausapin pag gusto mong makipagkwentuhan sa kanya. Tinatanong ko nga siya dyan kung sumasakit pa yung kamay niya. Hindi naman daw pero madalas daw wala na siyang pakiramdam. Habang tinitingnan ko nga si nanay ko may kasamang lungkot dahil nakikita ko siya na unti-unti ng patanda. Pero magana pa yan kumain si nanay ko, lalo na pag gusto niya ang ulam. Tignan nyo naman kung gaano kadami yung sinandok niyang kanin sa plato niya. Pero wala namang maintenance na gamot na iniinom si nanay ko. Yun lang muna guys for today's video. At sana nakarating kayo hanggang dito sa dulo. Kung nagustuhan mo tong video na to, ay pa-like and share naman, pa-follow na din. Yun na guys for today's video. Yan ma, bye-bye!